Isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Dito Jose, pastor po ng Jesus Christ Baptist Church, and welcome to our time in the Word. Tayo ho ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang biyaya at kahabagan sa bawat isa sa atin. Patuloy niyang pagsusustento, pag-iingat, at patuloy na pagbibigay ng ating mga pangangailangan. As we have always pointed out, ay hindi lamang sa ating mga pisikal, kung hindi maging sa ating spiritual na mga pangangailangan. Purihin ng Diyos, salamat po at meron tayong pagkakataon muli na makapagsama-sama para mag-aral ng salita ng Panginoon. Una ho sa lahat, bago tayo dumako sa ating pag-aaral, I would like to encourage, if you have any questions, kung merong malabo, kung may mga bagay na gusto nyong pag-usapan pa natin sa atin kung may kinalaman sa ating lessons, please do let me know. You can comment ho sa ating comment section or send me a direct message at tignan ho natin kung paano natin ho makakatulong upang lalo po nating maunawaan at lalo tayo makarating sa mas malalim at mas maliwanag na pagkaunawa and also application ng mga bagay ho na atin hong pinag-aaralan. And then also, ang atin hong time in the Word sa Friday, Lord willing, ay meron po yan alas 6 ng gabi. And then, pagdating ng 7:10 or 7:15 p.m., ay magkakaroon po tayo ng online prayer meeting at pinapaalalahanan at ini-encourage ang mga kapatiran ho dito sa JCBC na tayo ho ay magkasama-sama at tayo ho ay patuloy na manalangin kasama ang isa't isa. And then, patuloy natin ipag-pray ang atin hong mga kapatiran. Patuloy natin ipag-pray ang si Brother Dave Paule. So, ina-update ko natin ang church po sa kanyang kalagayan. And he is very thankful sa mga panalangin ng mga kapatiran. And also, gusto namin hiningin ang inyong panalangin para sa aming family. Pakipasama ko sa panalangin, Sister Jonah, na doon ang pagiging maselan ng kanyang paglilihi para sa aming ikalawang anak. So, pakisama ko sa panalangin at sana siya ay sumupa na yung mga pagsusuka, yung hyperacidity, and then also maging malusog ang mag-ina, maging yung sangkol sa kanyang sa sinapupunan. And also si Baby Timmy sa biyaya ng Diyos ay malusog naman po. So pakipanalangin po natin ang mga bagay na yan. Ako ho, hingi ko ho ang inyong panalangin bilang isang pastor. Kailangan ko ho ang inyong prayers na patuloy na maging masipag, patuloy na maging karoon ng wisdom sa mga bagay na gawain dito sa church and also lalo na sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kailangan po yan. Okay, so bago ho tayo dumako sa ating pinaka-lessons, tayo ho muna ay dumako sa ating hong pananalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, malapit kami sa iyo. Una sa lahat ay nagpupuri, papasalamat, tunay. Namamangha kami sa napaka-buti mong kalooban. Namamangha kami sa iyong labis na katapatan. Lagi naming napapatunayan, araw-araw sa bawat sandali. Tunay sa kahabagan mo lamang, kaya kami hindi napupugnaw. It is of your mercy that we are not consumed. Kung ibibigay mo sa amin ang nararapat sang-ayon sa aming pamumuhay, alam namin na kami ay mapupunta agad sa hatol sa impyerno. Pero Panginoon, nandoon ang iyong habag. Hindi lamang ang iyong habag, nandoon ang iyong biyaya at pagmamahal na sa amin ay umabot sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, ang iyong bugtong na anak, siya na nagkatawang tao. Kami ay nagkaroon ng kaligtasan. Purihin po, purihin ka. Lord, again, tulungan po kami na mamuhay sa liwanag ng katotohanan ito. Sadyang ang mundo ay napang-akit. Kami ay may kahinaan. Ang tindi ng pressure ng sanlibutan na hubugin kami sa mga paraan ng pamumuhay nito. Ilagay sa aming kaisipan ng mga mithiin ng sanlibutan at hindi sang-ayon sa iyong salita. O tulungan mo nawa kami, Panginoon. Habang namumuhay kami rito, kami patuloy na maging maliwanag na ilaw at maalat na asin sa libutan. Lord, aming pong inaalala sa iyo, ang aming mga kapatiran, nandoon ang kahirapan, lalo na sa pisikal na katawan,
As Brother Dave Paule, Lord, we remember to you, our brother, kanya pong kanya pong kalagayan, ang kanya pong pisikal na katawan na doon na labis na kirot, Panginoon, maawa ka po, tulungan mo po siya, sustentuhan mo po siya, at nawa o Diyos ko po ang tumabay, maging sa mga desisyon na kanilang kinakaharap, magsustento sa kanilang mga pangangailangan. Also Lord, dalangin ko po ang aking asawa, lingatin mo po ang kanyang kalagayan, tulungan mo po siya sa kanyang patuloy na pagbubuntis, siya at ang sanggol na naway patuloy na maging malusog. Panginoon, muli, maging ang aming buong bansa, ang mga kababayan hanggang ngayon na epektado ng pandemya, maging ekonomiya. Tulungan mo po ang aming pong mga tagapanguna, ang mga nasa posisyon na nagdedirekta ng mga bagay na ito. Tawa, sila tumilos, pagdesisyon ng may pagtatapat at nahandoon ang pagnanasa na sa ikabubuti ng mga mamamayan. Patuloy nawa, O Diyos, na dumating na ang pagkakataon upang yung mga anak ay makapagtipon-tipon ng maayos, masaya, nandoon, Panginoon, wala nang takot sa mga kumakalat na karamdaman. Muli, O Diyos, aming hinihiling din ang iyong paggabay. Bigyan mo kami ngayon ng talino, ng liwanag sa pag-aaral ng iyong salita. Hindi lang kami maging tagapakinig, kundi maging tagatupad nito. Salamat po, O Diyos. Salamat sa bawat isa na nakakasama namin sa pag-aaral. Ikaw po naman patuloy na magpala. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so tayo ho ay dumako sa ating slide. So we are studying about biblical evangelism. This is lesson number 28 ng ating hong pag-aaral. At dumako ho tayo ngayon sa ating review. So binigyan natin ng pansin how are we to do evangelism. As we have pointed out, ang approach natin ay hindi scripted kung hindi objective. Meron tayo objective at nawa bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom. Kung sino man ang ating makakausap ay makarating tayo doon sa objective na yun at nakita naman natin na very biblical itong mga objektibo na ito. Establish ang rightful claim ng Diyos at then ipakita ang pagiging makasalanan ng tao at walang magagawa ang tao para iligtas ang kanyang sarili. Ipakita ng maliwanag ang probisyon ng Diyos ng kaligtasan, ang ginawa ng Diyos na paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At pang-apat, ipaliwanag ang mga terms ng Panginoon, ano yung hinihingi ng Diyos in offering salvation in Christ, ano? And then panglima, i-exhort or i-urge ang tao sa tamang response or tugon, ano? Hindi lang tayo basta nagbibigay ng impormasyon, no? Bibigay ang impormasyon ng maliwanag, the best of our ability, and then we will urge them, ano, hahamonin sila, tatawagin sila na tumugon sang-ayon sa mga katotohanan na ipinresenta. Ano ang tugon? Una ay pagkaamin ng pagiging makasalanan, hindi lamang feeling guilty but the status of really being guilty at karapat dapat maparusahan. Pangalawa, ma-appreciate ang pagiging freeness or libre ng gospel. Ibig sabihin, wala itong kapalit, hindi ito reward, hindi ito gantimpala, hindi ito bayad. That is, hindi ito tugon ng Diyos. Ang gospel or ang salvation ay hindi tugon ng Panginoon dahil may ginawa ang tao. No. It is grace. It is free. Next, saving faith. Ang isa sa mga mahalagang tugon ay yung pananampalatayang nagliligtas at paano ni-express ito sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagtawag kay Kristo. Pagkilala doon sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo at kalakip nito yung the opposite side of the coin is ang pagtanggi o pagtatakwil sa anumang mga ibang paniniwala ng kaparaanan ng kaligtasan. So nakita natin yan sa Galatians chapter 5, hindi pwedeng pagsamahin. Jesus plus will never work. Actually, pag nilagyan mo ng plus si Jesus, you lose Jesus. At yun ay maliwanag sa salita ng Panginoon. Then number 4, repentance as expressed in seeking forgiveness and turning away from sin. At
nandun yung buong utos ng salita ng Panginoon, yung panawagan ng mga apostol, at yun din yung panawagan natin, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So, ano ang pinaka-main objective? To communicate the gospel clearly and urge the unbeliever to respond accordingly to the truth that was presented to them. Ipresenta ng malinaw ang ebanghelyo at tawagin at hamunin sa tamang pagtugon ang mga tao. And again, maaari, depende sa kanilang kalagayan, maaaring ang tamang hamon sa kanila ay pag-isipan mo. Tignan mo ang mga katotohanan ito. Minsan masyado tayong mainit na kunin agad yung response nila, and napakadali na magsabi ng oo, napakadali na magsabing sige, tinatanggap ko. But sometimes ang mas mainam na hamon ay pag-isipan niyo po. Tingnan niyo po ang katotohanan ito. Ikonsidera niyo ng mainam na talagang sila ay makarating doon sa pagkaunawa, sa biyaya ng Panginoon. Gamitin niyo upang sila ay maligtas. At after we have done the best that we can, magdagawa na natin yung the best na magagawa natin sa pagpupresenta at sa paghamon, ipapaubaya natin sa Panginoon. Ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. So, tayo ngayon sa communication in evangelism, at gusto kong balikan ito sapagkat napakahalaga ito sa akin. In one way, again, sabi ng Panginoon kay Joshua, huwag kang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan, stay ka lang sa gitna. At ganoon din sa atin. Maaaring maligaw tayo sa kaliwa, at ang sabi ay it's all up to me. Nakadepende lahat sa effort ko, yung techniques ko, kung gaano ako kagaling magpresenta, kakumbensing sa paghamon. Yun yung isa. At dati ako ho ay nalalagay dito sa kalagayan na to. Halos lagay dito na nakadepende sa presentasyon ko ang magiging kaligtasan ng mga tao. Well, on the other side naman, this side, on the other side naman, it's all up to God. Wala na. Actually, may mga historically called hyper-Calvinist na talagang wala silang effort na ipresenta ang ebanghelyo. It's all up to God. At mayroong mga taon sa mga evangelical churches in the western countries na yun ang naging kalagayan ng ilan o karamihan halos. Kaya nga wala halos effort noon for missions. Pero salamat sa Panginoon, ang Diyos ay nagbangon ng mga tao, sila Adoniram Judsons. They believe in the sovereignty of God, but they also believe na kailangang humayo at ipangaral ang ebanghelyo. So again, that is the other extreme na, well, ang Diyos ang nagliligtas, ang Diyos ang magbibigay liwanag, ang Diyos ang maglalapit kay Kristo, so wala na tayong kailangang gawin. And even in the effort of sharing the gospel, ay basta ipipresent ko lang, tapos na. Again, ayaw naman nating dumulas sa ganon. Ano ang tama? To remain in the middle. Sabi ng salita, ito yung healthy na panaw pagdating dito. It's all up to God who uses me as a means. Ito ay lahat nakasalalay sa Panginoon na gumagamit ng kaparaanan, and as we have studied doon sa ating definition of evangelism, He uses Christians, pangunahin, as a means para ang ebanghelyo ay maipangaral. So anong punto? I must exert all effort, ibigay yung the best na magagawa sa pagkukomunika ng ebanghelyo, na ito ay nandun yung pagkukumbinsi, nandun yung maliwanag, habang nakadepende sa Diyos at sumasalalay sa Panginoon na nagbubukas ng puso, nagbibigay liwanag, naglalapit ng mga tao kay Kristo. That is the biblical and balanced approach when pag ginawa natin o ginagawa natin ang pag-iebanghelyo. So wag tayo dudulas dun sa nakadepende lahat sa akin. Or, well, ang Diyos na ang bahala at hindi ko na pag-iinamin. Well, kailangan natin pag-inamin to the best of our ability at ang Diyos ang bahala. That is the healthy and biblical position.
We have presented this, Acts 14 verse 1. It came to pass in Iconium that they went both together in the synagogue of the Jews, and so spake that a great multitude both of the Jews and also of the Greeks believed. So maliwanag, they so spake, they spake in the way, nagsalita sila sa kaparaanan, nagresulta na marami ang sumampalataya. So again, sana kapitan natin, pareho natin mababasa sa Biblia na ang Diyos ang soberanong nagbubukas. Pero mababasa rin natin na they spoke in a way, so may kaparaan ng pagsasalita, at yun yung atin, again, hindi yung paraan ng paglalabas ng tunog sa bibig, kung hindi yung presentasyon, yung effort para gawing maganda, malinaw, nauunawaan ang presentasyon ng ebanghelyo. Ganun yung ginawa nila. So naahan doon yung kahalagahan. So again, yung balance view. Anong punto? They presented or the means of communication ay ginagawa na nahan doon ng tumitingin sila sa Diyos na magpapala, at ginagawa nila yung the best nila. So we must be actively trying to convince and win people over through the proper presentation of the gospel. So nahan yung aktibo. Hindi tayo passive na, sige, basta trabaho, walang ibigay ang ebanghelyo. No, we must actively try our best na ikumbinsihin, ipaliwanag, habang nagtitiwala tayo sa Diyos. Na ang Diyos ang nagliligtas, ang Diyos ang nagbibigay ng liwanag. So, siguro the best para iiwan natin ng puntong ito na hindi magkalaban. Yung paniniwala na kailangan kong gawin yung the best ko, at yung paniniwala na nakadepende sa Diyos, hindi ito magkalaban sa Bible. Kung hindi, ito ay magkasama. At yun yung magandang approach natin as we do evangelism. And again, not just evangelism, maaaring sa gawain ko bilang pastor, sa pangangaral ng salita ng Diyos, ay hindi bara-bara ba, I still continue seek to improve dun pa rin, at sa maraming kaparaanan, nakikinig ng mga preachings ng ibang pastor, not just to feed on dun sa kanilang pinapangaral, kung hindi matuto rin doon sa paraan ng kanilang pangangaral. So again, yun ay kailangan. At hamon nga ni Pablo kay Timothy to stir up the gift that is in him. Anong implikasyon? Again, ang pangunahing target natin ay yung maunawaan ng tao. So implications nito, as we try our best to communicate the gospel, communication options must be assessed by consideration of maximum understanding. Ano man yung paraan ng ating pagko-communicate, ay kailangan targetin natin yung maximum understanding. And again, alam natin, it is relative. Yung maximum understanding ng 7 years old ay iba sa maximum understanding ng 40, at iba rin naman sa maximum understanding ng 70. Again, maraming varying factors na maaaring makakontribute, and we should assess and consider pag tayo ay nagbabahagi ng ebanghelyo. Number 2, systematic teaching is the regular method of gospel communication. At ito yung naging malaki ang isa sa mga naging malaki ang impact sa akin nung akin nakita ang katotohanan na ito, na dati, ang goal, dahil na-train sa ganun, yung nakikita ng halimbawa, dati 10 minutes soul winning, tapos naging 5 minutes soul winning, tapos naging 3 minutes soul winning, pabilisan, ratratan. Yun ang nagiging approach sa evangelism ngayon ng maraming mga churches. Well, actually, pag titignan natin sa Bible, yes, there are times na one time nilang makakausap lang. Pero ang goal pa rin talaga is makipag-establish ng regular method of gospel communication. That is a regular opportunity. Yun yung mas hahanapin. Again, kung maipapresenta ang ebanghelyo within 3 minutes, that's good. Pero kung meron tayong tatargetin ay hindi yung makausap lang kita ng 3 minutes, baka pwede kita makausap ng 3 times for 30 minutes. So you have 1 hour and 30 minutes of clearly presenting the gospel. And again, yung
yung communication ay maaaring may mga tanong, baka may mga malabo, at pwedeng mapag-usapan yung kaisang minamadali. After 3 minutes, dapat mapasunod kita sa prayer. Actually, yun yung approach ng maraming evangelism sa panahon natin ngayon, which is clearly falling far from the biblical approach ng evangelism. As isang halimbawa nito. And again, dito sa Acts 17 verse 2 ay merong 3 Sabbaths. And I believe kaya lang 3 Sabbaths ito sapagkat nagdumating ang persecution. Kailangan nilang agad umalis. Pero ang track record ni Pablo, he will stay sa lugar ng months and months, sometimes years. At naahan doon yung consistent na presentation, consistent na pagtuturo, pagliliwanag, opening and alleging, andun yung effort para talagang bigyang ebidensya, mangumbinsi patungkol sa katotohanan ni Kristo. So again, I think that's the wisest approach, a better approach. If we can set up maging honest lang. Halimbawa, sa kamag-anak, pwede bang pupunta ako sa inyo for siguro every Saturday? Ako bahala. Ako magdadala ng kung ano hindi nyo kailangan maghanda o kung ano man, basta gusto ko lang i-share sa inyo ang katotohanan na aking sinasampalatayan. Okay lang ba? So again, if they will say okay, well, that's better rather than bigla mo silang i-shotgun ng gospel presentation ng 5 minutes, pipilitin mo silang mapatanggap. Again, yun ho ay napaka-delikado pa. Again, ulit, ayaw natin mag-misinterpret na yes, may times na talagang sandali mo lang makakasama yung tao. Pero ang effort natin, ang goal, as we can see from the Bible, ay hindi yung sandali lang, kung hindi yung regular method or regular opportunity to present the gospel at mag-itliwanagin ito sa kanila. Anong mahalaga? The methods of in evangelism to be used are those which secure the understanding of the gospel to the maximum, consistent with the spirit of the message, and to the end of intelligent persuasion. So, dun yung tatlo. Secure the understanding of the gospel to the maximum. Maunawaan talaga, malinaw talaga ang ebanghelyo hanggat maaari. And many of the gospel or evangelistic approaches sa panahon natin ngayon ay hindi ito ang goal. Ang goal talaga ay mapasunod sa panalangin ng isang tao to the expense of ng maliwanag na pagkaunawa sa ebanghelyo. And again, kung hindi maliwanag na unawa ng ebanghelyo, kung hindi naunawa ng ebanghelyo, anong sasampalatayanan nila? Maaari sila mapasunod sa panalangin, pero anong sinampalatayanan nila? So, again, maging maliwanag ang ebanghelyo. And let me encourage each and every one of us, kung maging maliwanag sa kanila, kung naunawaan nila ang ebanghelyo, maaaring right there ay hindi sila gumawa ng desisyon na maaaring gamitin ito ng Panginoon on the long run. Pwedeng ipaalala sa kanila ng Diyos itong katotohanan na kanilang naunawaan. Pwede silang bagabagin, pwede silang paalalahanan, pwede silang i-convict ng Panginoon at doon sila maligtas sa maaaring sa ibang kapanahon. Pero, andun pa rin, consistent sa spirit of the message, yung espiritu ng mensahe. Again, hindi biro-biro ang pinag-uusapan pagdating sa ebanghelyo, at naging yung ating approach ay dapat ay maging consistent sa espiritu ng mensahe and the end of intelligent persuasion. And gusto ko lang bigyan pansin yung salitang intelligent. Baka mamaya akala ng iba dapat scholarly, dapat talagang Greek word, Hebrew. No. Hindi, again, yung intelligence sa isang bata o intelligence sa isang matanda ay sa biyaya ng Panginoon ay sa biyaya ng Diyos ay ipapresenta natin ng ebanghelyo sa paraan na mape-persuade sila. So again, ang punto lang yan ay kinukonsidera yung kalagayan din noong ating mga
kinakausap. Hindi lang yung kanilang kalagayan sa kanilang intelektual na kapasidad, kung hindi maging yung kanilang spiritual na estado. May iba't ibang spiritual na estado ang atin hong mga nakakausap. Though, in a general status, ang estado ng lahat ay patay sa kasalanan, alipin sa kasalanan, depraved ang bawat isa. Ang sabi ng 1 Corinthians 2:14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Ito yung kalagayan ng ating mga nakakausap, liban na sila ay tipuin ng Panginoon, tulungan ng Panginoon, baka mamaya bigyan ka ng pagkakataon ng Diyos sa ipresenta ang ebanghelyo sa isang drug addict. Or maaari naman na bigyan ka ng pagkakataon ng Diyos sa ipresenta ang kanyang ebanghelyo sa isang nag-aaral sa seminaryo na sa Roman Catholic Church. Or maaari naman na bigyan ka ng pagkakataon na ipresenta ang ebanghelyo sa isang sabihin nating namumuhay sa immoralidad or naandun sa alipin ng kasalanan ng paglalasing. So again, may iba't ibang kasalanan na maaaring yun ang humahad lang. I remember, I can still clearly remember, sinusubukan kong imbitahan ng isang lalaki na umattend sa church para siya makapakinig ng salita ng Panginoon, at iniimbitahan ko siya habang hinihimas niya yung manok niya. Pinapusukan pa niya. At sabi niya, ayoko kasi daming bawal dyan. Ito na nga lang ang libangan ko, yung manok na lang daw ang libangan niya, pagbabawal pa. So again, there are different sins na kinaka-involve, kinalagyan ating mga kausap na maaaring kailangang i-deal or bigyang pansin. So may God give us wisdom sa kalagayan na yun. Now, ano-ano yung mga within that depravity, merong mga iba't iba pang kalagayan, merong mga infidel na tinatawag. They are openly defiant against religion in general and Christianity in particular. Lalo na sa Christianidad, because ang Christianity ay nagka-claim makes absolute claims. Ayaw na ayaw nila. Diba? Sinabi mo na si Jesus lang ang tagapagligtas. Ibig sabihin, wala nang ibang kaparaanan. So they hate our claims of making absolute claims. So nahandoon yung mga ayaw, nahandoon yung bias nila in suppressing evidences na meron talaga na Diyos na kung saan sila ay mananagot. Romans 1:28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. So they actively reject God in their knowledge. May mga tao, mga ateista, ay nahuhulog sa mga ganun. Not just them, pero nandoon yung effort nila to reject God. And merong iba't ibang intensity ng manifestation ng mga ito sa bawat tao. So anong pwedeng gawin natin as we try to evangelize? Again, kung ipipilit natin agad ang ebanghelyo, almost nonsense dahil hindi nila kinikilala ang Diyos ng ebanghelyo. Alala niyo objective natin. Ano objective number 1? Ipresenta sa kanila ang claims ng Diyos. Kung tatalon ka kaagad sa objective number 3 na hindi clear ang objective number 1, hindi kinikilala ang Diyos, nonsense ang objective number 3. Bakit niya kakailanganin si Kristo? Wala namang Diyos na hahatol sa Kanya. So again, sana makita natin yung importansya. Hindi simple dahil may iba't iba tayong mga tao makakausap. So isa sa mga pwedeng gawin is to challenge their presuppositions. Meron silang mga palagay, meron silang mga kaisipan, ay magandang tanungin natin sila. Try to challenge and nilagay ko lang dito, in a loving and respectful way. Totoo ang sinabi ng isang mangangaral, ang ebanghelyo in itself is offensive na sa mga taong makasalanan. Sana wag na nating dagdagan sa pamamagitan ng ating ugali ng paano pinapresenta ang ebanghelyo. Kung pinapresenta natin ang ebanghelyo na para tayo mas banal kaysa kanila, mas marunong kaysa sa kanila, at walang pagmamahal, again, hindi ito tutulong, kung hindi baka maghahadlang pa
sa atin hong presentasyon ng Ebanghelyo. So, it is good that we try to challenge yung presuppositions nila, yung mga kaisipan nila. Pero sa biyaya ng Diyos, tulungan nawa tayo ng Panginoon to do it in a loving and respectful way. Try to just ask them. Halimbawa, paniniwala ng isang tao ay patungkol sa evolution. Try to ask. Ask questions na maaaring ang tawag ho ng aming teacher nito, si Brother Ralph Warren, is try to shake the boat a little bit. Pag inagawa mo yung bangka, konti lang para hanapin nila ulit yung balance nila. Pag hindi mo inuga yung bangka, sila ay relax na lang doon. Pag inuga mo naman masyado, baka sila tumaob. So, ugain mo lang ng konti sa pamamagitan ng pagtatanong na maaaring magsimulang magpaikot ng kaisipan at ikonsidera yung mga bagay-bagay. So, again, pwedeng lumawak yung topic na yon, pero challenge their presuppositions, press upon him or her the unanswerable questions. Ano ba yung meaning ng life? Kung walang Diyos, saan galing to? Kung walang Diyos, anong ibig sabihin ng buhay? Anong worth ng tao? Ba't mahalaga ang tao? Ba't mas mahalaga ang tao kaysa baboy? Ba't okay lang pumatay ng hayop pero para kainin, pero ang tao ay hindi? Saan galing yun? Moral values, tama at mali, saan galing? Justice, paano na lang ang justice? At daming injustice, ano mangyayari sa dami ng injustice? Wala na lang ba? So again, these are maaaring mga questions na maaaring i-brought up. Napakadami pang maaaring tignan, pero ilan lang ito sa mga suggestions. And again, may God give us wisdom as we try to present the gospel sa isang tao. Alala ko lang, may pagkakataon na nagkaroon ako ng pagkakataon makausap ang isang Muslim. At tinanong ko ang isang Muslim, sa inyo, paano mapupunta sa paraiso? Paano mapakapunta sa langit? Yung idea ng heaven, paano? And then sinabi niya sa akin, essentially by works. And then hinamon ko sa kanya, nagagawa mo ba? Siya mismo ang aminado, hindi niya nagagawa. And again, yung conversation ay nagsimula sa pamamagitan ng tanong. At sa pamamagitan ng pagtanong, napakita ko rin na yung kanyang paniniwala sa kanyang sariling kalagayan, wala siyang pag-asa. Essentially, sinabi ko lang sa kanya, well, sa inyo, ang inyong inaasahan ay yung gawa nyo. Sa panampalatayang Kristiyano, ang inaasahan namin nyo ay yung ginawa ng Diyos. Yun yung malaking pagkakaiba. So, again, I ask questions, then present the gospel as best as we could. Expose the hopelessness and vanity of a life without God. Makita yung kawalang saysay ng buhay kung wala ang Diyos. Number next, the ignorant and careless. Yung mga tao na talagang hindi pinagbibigyan kaisipan na, may Diyos, sige, Bible, salita ng Diyos, pero wala akong time dyan, hindi ako interesado. At yung iba naman may ilusyon na sila ay baka sakali, bahala na kung saan pupunta lang ito impyerno. Di ko muna iniisip yan, may mas mahalaga ay pera. May mga tao na ganun kalagayan. Anong kailangan gawin? Awaken their sense of eternal interest and the prospect of judgment. Pakita sa kanila na yes, kailangan nila itong bigyan pansin. Yes, kailangan nila itong bigyan ng atensyon dahil kahit anong oras pwede mamatay ang tao, sila haharap sa Diyos na hahatol sa kanila. Maaaring pwedeng ipakita ang realidad ng parusa sa impyerno. Maaaring pakita ang realidad na ang buhay ay maigsi, pwedeng dumating ang kamatayan kahit anong oras. And it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So, again, ang bagay ito na maaaring ipakita sa mga tao na they are careless, and hopefully by God's grace ay sila'y itong mga katotohanan na ito ay magtulak sa kanila para magbigay ng atensyon sa Ebanghelyo. Dun sa talagang matitigas na gusto nilang manatili dun sa kanilang carelessness patungkol sa mga spiritual, eternal na bagay, well, merong warning ang salita ng Panginoon at maaaring ito yung matalinong iwan sa kanila. Ang sabi ng Romans 2 verse 4, or despises thou the riches of His goodness and the forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance,
But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, who will render to every man according to his deeds. So, kung hindi mo ito bibigyan pansin, patuloy mong babaliwalain si Kristo, nag-iipon ka. Nag-iipon ka ng galit ng Diyos. So, again, ay maaari. Again, depende sa kalagayan, depende sa tugon ng ating kausap, atin hong maaaring ibigay ito sa kanila at pwedeng gamitin ng Diyos upang gisingin sila. Oo nga, kailangan kong bigyang atensyon ang kalagayan ng aking kaluluwa. Romans 2. And then, there is the self-righteous. Alam natin at dito sa Pilipinas, marami at kadalasan yan ang kalagayan. Ang tingin sa sarili ay mabuti. Hindi perfecto, pero mabuti. They are confident in their religion and imagine goodness. Mark 2:17, sabi ni Jesus, I called not the righteous, but I came not to call the righteous, but sinners to repentance. At hanggat hindi nila nakikita ang kanilang sarili bilang makasalanan na nasa delikado o nasa ilalim ng matuwid na hatol ng Panginoon, hindi sila lalapit kay Kristo. Romans 2 verse 21, Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? Thou that preachest a man should not steal, dost thou steal? Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? Thou that abhorrest idol, dost thou commit sacrilege? Thou that makest thy boast of the law, dost thou, through breaking the law, dishonorest thou God? Again, anong ginawa dito ni Pablo? Itong mga tao na nagsasabi sa iba, ito dapat ang gawin, ito dapat ang gawin, at tingin nila sa sarili nila, sila ay mabuti at matuwid, iniharap sila sa kautusan. Sabi niya sa verse 21, ikaw na nagtuturo na huwag magnakaw, ikaw ba'y nagnakaw? So ituturo nila sa salita ng Diyos, inihirap sila ni Pablo sa salita ng Panginoon. Ang goal ay makita yung kanilang pagiging makasalanan. The point, you who view yourself as righteous, are you perfectly righteous? Do you ever, or have you ever broken any of God's law? Ikaw ba ay perfectong matuwid? Meron ka bang nilabag? Okay, mabait ka, pero meron ka bang nilabag sa mga kautusan ng Panginoon? And hopefully, sa biyaya ng Diyos, dumating yung kaunawaan sa katotohanan na oo nga, hindi ako perfecto. May mga nilabag ako. At dahil may mga nilabag ako sa mga batas ng Panginoon, merong parusa. May katampatang hatol. Well, isa sa mga tragedy sa ating kultura, particularly sa Pilipinas, ay marami ang religiously inclined. At again, ganong karami na yung nakakausap natin na dahil nagsisimba linggo-linggo, para bang yung dahil nagsisimba sila linggo-linggo, para bang wala nang bigat yung ginagawa nila mula Lunes hanggang Sabado. Yun namang iba, nagpe-pray naman ako gabi-gabi. Again, nahandoon yung claim upon religion or religious activity. Tila bagay yun ay sapat na. Sabi sa Romans 10 verse 2, I bear them record about the Jews that they have the zeal of God but not according to knowledge. So that's the danger. So pwede itong ipakita sa kanila, okay, kumbinsido ka, yaan, ginagawa mo yun, ginagawa. Pero meron sinasabi sa Bible, merong mga tao na they have the zeal of God but not according to knowledge. So maaring very zealous, maaring, yes, seryoso. At talagang kumbinsido siya na yun ang kaparaanan at siya'y tatanggapin ng Panginoon dahil ginagawa niya yung mga relihiyosong bagay na yun. Pero isang magandang hamon sa kanila nga ay itong Romans 10 verse 2. Zeal, they have the zeal of God but not according to knowledge. Ano itong knowledge ito? Itong truth na ito na kailangang kilalanin. At yun ay magandang ihamon sa kanila. The language of the gospel is familiar to many Filipinos. Again, ito yung isang babala sa bawat isa ho sa atin. Nung panahon nila Apostol Pablo, ang mga tao ay babad sa pagan culture. Sa panahon natin ho ngayon, particularly sa konteksto natin sa Pilipinas, babad ang marami mga tao sa evangelical language, sa language ng Bible. Patanggap kay Jesus, pananampalataya kay Jesus, napako siya sa krus para sa ating mga kasama. Kinakanta nila yon linggo-linggo. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga. This
languages. Itong mga salita na to ay naririnig nila linggo-linggo, and sad to say, madalas yung pagkaalam ng impormasyon ay ini-equate na sa pagiging pagkakaroon ng pananampalataya. And oftentimes, hindi ganun. As I hindi tumpak yung pananampalataya nila. So, kailangan nating maging maingat. Again, ang challenge doon kila Pablo ay ipakilala sa kanila ang tunay na Diyos. Isa sa mga challenge natin dito sa atin ay dun sa pagiging pamilyar sa mga gospel language, ay hamunin sila, ay pakita kung totoo ba silang sumasampalataya. Kahit alam nila, totoo ba silang sumasampalataya sa mga salitang ito na kanilang kinalakihan na naririnig. That's a great challenge. Balik tayo. Hindi lang ito sa Roman Catholic. Actually, isa sa mga pinagpe-pray, isa sa mga pinag-iisipan ko ho bilang magulang, yung aming anak na si Timothy, lalaki siya na naririnig ang ebanghelyo. Every week. Isa sa mga prayer ay yung familiarity sa language ng ebanghelyo ay hindi maging hadlang para sa tama at totoong pananampalataya kay Kristo. So, maaaring even inside true evangelical churches ay familiarity with gospel language ay magdulot ng kabingihan sa totoong ebanghelyo. So, let us be very careful. Nawa bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom sa ating mga nakakausap ng pagpresenta ng ebanghelyo na nililiwanag ito hanggat maaari. Need of conviction. Set the high standard of the Lord. Itong mga self-righteous, pakita natin sa kanila ang taas ng tingin nila sa sarili nila, ang tuwid ng tingin sa sarili nila. Well, ipakita natin ang demand ng kautusan, perfect obedience. Nakita natin to. Yung spirito ng kautusan, hindi lamang yung letter, hindi lamang yung outside actions, hindi maging yung inward desires, inward na mga kaisipan, pagnanasa ay hinahatulan ng Panginoon. Most of the righteousness of the scribes and Pharisees, sabi nga ni Jesus, liban na mahigitan mo ang righteousness ng scribes and Pharisees, di ka papasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Well, ang problema ng righteousness ng scribes and Pharisees ay panlabas lamang. At maraming mga tao, yun lamang ang righteousness nila at hindi yung panloob. We have the false professors. Hindi ito yung mga professor sa universidad na hindi naman totoong professor, kundi they falsely profess to be believers. Inaangkin nila ang pagiging Kristiyano. And again, dito sa konteksto sa Pilipinas, not just in the Roman Catholic context, but dahil ang daming so-called born-again, Christian, non-denominational, fellowship, family, assembly, and so on and so on. Ang dami nagpapakilalang Kristiyano ay na merong intellectual knowledge, meron silang impormasyon tungkol sa ebanghelyo, meron silang maaaring experience or some kind of a decision na ginawa or encounter sa Panginoon. Again, ito ay ini-equate nila sa pagkakaroon ng totoong relasyon sa Diyos. Ka-experience din mo ng himala, at ito ini-equate nga nila sa pagkakaroon ng totoong relasyon sa Panginoon kahit wala ang ebanghelyo. I can still remember, kausap ko ang isang lalaki at sinusubukan kong talaga ipakita sa kanya yung kay pangangailangan niya kay Kristo dahil siya ay makasalanan, pero wala siyang interest doon. Ang alam lang niya ay minsan daw tumigil na ang puso niya ng 15 minutes as tumibok ulit. At yun daw ay himala ng Diyos. Doon lang siya umiikot, ayaw niyang iwan yun, doon lang siya umiikot, at sa kanya, habang pinapakinggan ko siya, sa kanya yun ay sapat ng batayan na siya ay may relasyon sa Diyos dahil tumibok ulit yung puso niya. Hindi siya interesado sa ebanghelyo because meron na siyang karanasan ng seemingly himala. At maraming tao ganyan ang kalagayan. Hebrews 4 verse 2, for unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Again, this is Hebrews 4:2. They heard the right gospel. They have the right information.
Pero ang problema, it was not mixed with faith. Walang totoong pananampalataya. Therefore, walang kaligtasan. 1 Corinthians 15 verse 2, by which also ye are saved, by which, by the gospel, if ye keep, again, wala sa Greek yung in memory, hindi lang kabisaduhan, if ye hold fast, yun yung idea, if you keep what I preach unto you, at ang sabi ni Paul, unless ye have believed in vain. Ano ang punto? Ano ang implikasyon? You will not keep. Hindi nila tatanganan, kung hindi nila tinatanganan, ibig sabihin nila totoong sinampalatayanan. They have believed in vain. Maaaring meron silang profession, maaaring meron silang outward action that they believed, pero lo and behold, nagmamanifest pa rin na they do not stand fast on the gospel. So, maaari ng isang tao ay mag-believe, mag-profess ng faith, but in vain. Hindi totoo. So, hindi lahat ng pagsunod sa panalangin ay totoo na kaligtasan. So, let us be very, very careful. There are false professors sa Hebrews. If you remember yung ating pag-aaral about evidence of marks of true saving faith. Ang sabi ng author ng Hebrews, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Hebrews 3:12. Kung hindi kakamali tanda. Maaaring nandoon kasama ninyo, nakapakinig ng ebanghelyo, kasama sa church, pero meron palang puso na hindi sumasampalataya. So there are false professors. Ano ho? At again, kaya every time na as much as I can, nakakaroon ako ng kakilala na Kristiyano, nagpapakilalang Kristiyano, I in some ways I would try, kung maaari, try to ask questions just to diagnose ano ba talaga ang kalagayan nito, ano ba talaga ang pananampalataya nitong tao. Siya ba ay totoong Kristiyano? Danger: taking present knowledge and past decision as determinative of everything in their salvation. Yung present knowledge nila and past decision. So may present knowledge sila of the gospel, may past decision sila na tinanggap, sumunod sa prayer, maaari naging madrama, tululuha pa nung sumunod sa pananalangin, at maaari yun ang kanilang pinanghahawakan na sila ay ligtas. Tinanggap ko na noon si Jesus. Dati akong Christian. Dati akong active sa church at kasama sa soul winning. And again, nandun yung mga words na dati. At alam nila ang mga bagay na ito. At tinanggap na nila si Jesus noon. It means sila ay ligtas na. Isang magandang gawin ay reviewin yung ano ba ang mga marka, ano bang basihan ng totoong kaligtasan. Sabi sa 1 John 5:13, these things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, that ye may have assurance. And that's one of the main points ng book of 1 John. Para ang Kristiyano ay lumago sa assurance ng salvation. Take note, hindi para ang tao ay hindi para magkaroon ng kaligtasan, kundi matiyak na may kaligtasan. Ang punto ni John na ito, these things I have written unto you. So therefore, our basis of salvation or assurance of salvation must be biblical. Yun ang punto. Yung basis ay sang-ayon dapat sa salita ng Panginoon. Ano yung approach ngayong panahon natin ngayon? Madalas, hindi ko makalimutan yung sinabi minsan ni Paul Washer, pag daw ang isang tao ay lumapit sa pastor at ang sabi ng tao, pastor, parang di yata ako ligtas. Ano daw ang madalas sinasabi ng mga pastor o mga tagapagturo ngayon? Well, tinanggap mo ba si Jesus? At ang ibig sabihin na tinanggap mo ba si Jesus, sumunod ka ba sa panalangin? That's what they mean. Sinulot mo ba sa likod ng Bible mo yung date kung kailan mo tinanggap si Jesus? O basahin mo yung date? Nung tinanggap mo ba si Jesus, seryoso ka ba? Sino magsasabing hindi? Sasabihin, sige, tignan mo, tinanggap mo si Jesus, andyan yung date, at seryoso ka, sabihin mo sa Diablo, wag kang bagabagin. At word for word, I agree with Paul Washer. Sabi niya, hindi ka ba nababagabag na itong approach na ito ay wala sa Biblia? Well, sasabihin nila, nasa Biblia kasi sinulat doon yung date.
na ang basis ay yung back then na panalangin sinunod. Again, unbiblical na pundasyon ng assurance. Ang assurance ng salvation must be biblical. Again, within 1 John, bilisan lang natin. If we say that we have fellowship with Him, that is, we have relationship with Him, with God, and walk in darkness, we lie and do not the truth. Take note of the stress. Yung emphasis, walk. And hereby we do know that we know Him. How do we know that we know Him? And again, yung know dito ay hindi lang basta intellectual knowledge, but we have a relationship with Him, a saving knowledge of Him. How do we know that? If we keep His commandments. 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Again, sa context ng 1 John, yung love ng Father is the saving love of the Father. Kung nagmamahal sa sanlibutan, wala sa kanya ang nagliligtas sa pag-ibig ng Ama. 1 John 3:3, and every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. There is the purification of life. There is sanctification. 1 John 3:9, again sa ESV ito, no one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning, because he has been born of God. By this it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. So merong dalawang practice. It's either you're practicing or living in sin, or you're practicing righteousness. Again, dun malalaman kung sa Diyos or sa demonyo. 1 John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Yung knoweth not God ay hindi lang basta hindi lang basta nasa backslidden. No. Wala kang relasyon sa Diyos. Yung hindi nagmamahal. Anong punto nito? The biblical basis of assurance of salvation is not a decision way back then. It is, ang biblical basis ng salvation ay makikita sa paraan ng pamumuhay ngayon. Tulad sa patingin nga ng buhay mo, ikaw ba ay lumalakad? Again, doon sa natin kanina, ikaw ba ay lumalakad sa dilim o sa liwanag? Ikaw ba ay, buhay mo ba ay buhay ng pag-iingat ng mga kautusan ng Diyos? Ang buhay mo ba ay naglamahal sa sanlibutan o hindi? Ang buhay mo ba ay buhay na naglilinis, nagsasanctify, nagpabanal ng pabanal? Ang buhay mo ba ay practicing of sin or practicing of righteousness? Ang buhay mo ba ay buhay ng pagmamahal sa kapatiran? Patingin nga ng buhay mo. At doon makikita at doon magkakaroon ng assurance of salvation. Important, practical sanctification is an evidence, not a prerequisite for salvation. Again, ang pinag-uusapan na ebidensya ng kaligtasan. Bakit natin ito pinuntahan? Sapagkat merong mga tao na false professors. Long ago and far away, minsan 20 years ago, sa isang Sunday school, pinatanggap ako ng Sunday school teacher ko, ako'y ligtas. Pero pag tinignan mo yung buhay niya, walang pagmamahal sa kapatiran, walang pagmamahal sa Diyos, hindi lumalakad sa liwanag, walang pagsusumikap sa kabanalan. Pero, dahil 20, 30 years ago, pinasunod siya sa isang panalangin, he claims salvation. So, alam natin, biblically speaking, itong taong ito ay higit sa malamang wala siya sa kaligtasan. Anong gagawin natin? Well, isa sa pinakamaganda at mapagmahal at magalang na paraan na pwedeng gawin ay ipakita sa kanya, kaibigan, itong sinasabi ng Biblia. Mukhang yung claim mo sa kaligtasan ay walang katampatang basihan. Gusto kong ipakita sa iyo. Ayaw kitang lokohin, pwede kong kilitiin ng iyong tenga, tapikin lang yung balikat, pero mahal kita masyado, gusto ko ipakita sa iyo ang katotohanan na nakikita ko tungkol sa kalagayan mo sangayon sa salita ng Diyos. Then hamunin siya, na-examine niya talaga ang kanyang sarili kung siya ba ay of conscience and the weight of their sinfulness. Andun bagabag ang kanilang konsensya,
bigat sila, maaaring lalapit sa iyo, pare, paano mang gagawin ko dito na talagang kasala ako sa misis ko? Or maaaring lalapit sa iyo na talagang nahandoon, na bigat na for in one way or another were made aware na yung sa kamalian na kanilang ginawa. Anong gagawin natin? Anong approach natin? Well, una is to make distinction. Is it a spiritual conviction or a natural conviction? Spiritual conviction produces godly sorrow. Kagaya na makikita natin. Natural conviction produces worldly sorrow. Sabi ng 2 Corinthians 7:9, Now I rejoice, not that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance. For ye were made sorry after a godly manner. So, napalungkot sila, nirebuke sila ni Pablo sa kanilang kasalanan, pinresenta ni Pablo kung ano yung kanilang kalagayan, at na-confront sila ng katotohanan at nung kasalanan nila, na brought to light yung kasalanan nila. They were made sorry after a godly manner. Ngayon, anong itsura nitong godly manner na sorrow na ito? Well, that ye might receive damage by us in nothing. Ibig sabihin, hindi kayo na-damage, hindi namin kayo na-damage, hindi kami nagdulot sa inyo ng damage. For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. So, merong dalawang sorrow, merong godly sorrow, merong sorrow of the world, at madalas makikita natin yung sorrow of the world kapag nagsosorry kasi nahuli, kasi sila'y naparusahan, maaari nagsosorry kasi sila'y napahiya, pero wala talaga yung repentance or paghingi ng tawad o pagkakilala ng kasalanan sa harapan ng Panginoon. Anong verse 11? Anong nangyari? Anong itsura ng godly sorrow na nagpuproduce ng totoong repentance? For behold, this same thing, that ye sorrowed after a godly sort, ano ang naging dulot? What carefulness it wrought unto you. Yea, what clearing of yourselves. Yea, what indignation. Yea, what fear. Yea, what vehement desire. Yea, what zeal. Yea, what revenge. In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter. So yung godly sorrow, merong na-produce, at wala tayong time para isa-isa ito. Napag-aralan natin ito dati. Nevertheless, nahandoon yung totoong repentance, yung totoong conviction ng kasalanan, and again, nakikilala nila yung kanilang sarili, yung kasalanan nila sa harapan ng Panginoon. Isang suggestion is direct toward the spiritual effects of sin and its offensiveness towards God. Ipakita yung kanilang kasalanan. Okay, ikaw yung nababagabag doon sa mga ginawa mo. Well, yes, maganda yan. Okay yan. Inaamin mo, nakikita mo na meron kang kamali ang ginawa. Pero pakita ko pa sa iyo kung ano pa ang ibig sabihin nito. Sabi ng Luke 18:13, yung parable of the Pharisee and the publican, ang sabi niya, Lord God, be merciful to me, a sinner. Pinapakita yung pagiging makasalanan sa harapan ng Diyos. So, kung ito ay isang kabataan, hindi ka lang sa tatay mo nagkasala, hindi ka lang sa nanay mo nagkasala, o sa kumpare mo, hindi ka lang sa misis mo nagkasala ka laban sa Panginoon. Whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Hindi mo lamang nalabag yung utos ng tatay mo, hindi mo lamang nalabag yung utos ng bansa yung batas ng bansa, kung hindi nilabag mo rin ang batas ng Panginoon. You've sinned against God. Psalm 51 verse 4, against thee, that is against God, thee only have I sinned and done this evil in thy sight. So that is godly sorrow, acknowledging and knowing, coming to a realization, marirealize mo na hindi ka lang basta nagkasala sa tao, hindi ka lang basta lumabag sa batas ng Pilipinas, kundi nagkasala ka laban sa buhay ng Diyos. At yung realization nun, Lord, sa biyaya lamang ng Panginoon, mapuproduce ng godly sorrow. Urgency, press the issue of coming to Christ no matter how heavily he feels his sins are. Ano man ang bigat, ano man ang tindi, ano man ang lawak, lalim, dilim, dami, press the issue. Pumunta kay Kristo. Pumunta kay Kristo. Kay Kristo lang. Pero sagot ang iyong kasalanan. Ephesians 1:7, in whom we have redemption
through His blood the forgiveness of sins according to the riches of His grace. May kapatawaran ng kasalanan kay Kristo. Romans 5:20, moreover the law entered and that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. You cannot out-abound the grace of God. Pointers, kung ang ating kausap ay nandun na yung conviction, yes, ipapakita natin sa kanya ang katotohanan, pero do it with tenderness. Be tender with the conscience. Huwag mo na, basag na nga, dudurugin mo pa. So bakita natin yung tenderness ni Kristo. So Matthew 11:28, come unto me, all that you labor and heavy laden, I will give you rest. So yung tao maaari kausap natin, they may be heavy laden. So come to Christ. So be tender with their conscience. Emphasize Jesus Christ as God's grace, and God's grace, I mean, than all that is greater than all our sins. Bigyan pansin ito. Make clear that the only hope is in Christ. Only. So, patong-patong na yung only dyan. Not them mending their way of life. Okay, kasala ka, anong tugon? Hindi lang try again next time. Be better tomorrow. Ang solusyon ay na kay Kristo lamang. So, mahalaga na i-discern yung ating kausap. Ano ba ang spiritual niyang pundasyon? Ano ba ang kanyang kalalagayan? Ano ba yung kanyang pagkaunawa tungkol sa Diyos? Again, nakikita ho natin. At it is wisdom, I believe, dahil sa Bible, as we have seen many times, si Kristo, si Pablo, maging ibang mga evangelists sa salita ng Panginoon, they took into consideration yung mga kalagayan ng kanilang mga kausap. Hindi one size fits all na presentation ng gospel. Nandoon, we present the gospel faithfully, hindi natin kino-compromise yung katotohanan, but we also take to consideration yung kalagayan, yung level, yung estado ng ating kausap. At nawa, tulungan tayo ng Panginoon as we present the gospel sa kanila ay maging maliwanag, maging maayos. At we learn as we go. Gusto ko encourage, baka mamaya makikita na pambihira, napakalawak pala, pero yes, we learn as we go. At matulungan tayo ng Panginoon maging matapat, maging mapagmahal sa mga makasalanan, mapagmahal sa Ebanghelyo, at maging malinaw sa ating pagpresenta ng Ebanghelyo. At titingin tayo sa Diyos. Yun yung joy ng isang soul winner. When you pagpresenta natin ng Ebanghelyo sa abot ng ating makakaya, sa linaw na ating makakaya, we can look to God. Lord, nagdilig ako. Nagtanim ako, nagdilig ako. Or titingin ako sa iyo. Nasa iyo ang pagbibigay ng paglago kung kalooban. Nawa, tayo ay patuloy na matulak, na magsumikap, na mapainam pa, mapabuti pa ang ating paghahayag ng Ebanghelyo at titingin pa rin tayo sa Diyos na ating pag-asa nagliligtas ng mga kaluluwa. Again, mga kapatid, kung meron kayong mga questions, kung meron mga bagay na malabo, please let us know. Let me know. Comment it, send a direct message. I would like to encourage you to do so. At nawa, tayo ay patuloy na tulungan ng Panginoon na lumago pa at uminit pa sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa katotohanan ito na amin na pagbibigyang pansin. Tulungan mo kami, patuloy pang lumalim, patuloy pang lumawak, lalo't higit, patuloy pa na ipamuhay ang mga katotohanan ito. Lord, baka sakali na ngayon mismo ay may nakikinig na minsan na niyang tinanggap, minsan na siyang gumawa ng desisyon. Pero alam niya sa buhay niya ngayon na hindi siya namumuhay ng isang Kristiyanong pamumuhay. O Panginoon, mahabag ka po. Ipakita mo ang kanyang tunay na kalagayan. Lapit mo nawa siya kay Kristo. Lord, lahat kami may mga mahal sa buhay. Maaaring may mga magulang na naririto na may mga anak na hindi paligtas. Or maaaring may mga anak, may mga magulang na hindi paligtas.
kapatid, tito, tita, pinsan, o tulungan mo nawa kami. Tuloy mo ilagay sa puso namin ang pag-ibig sa iyo sa kanila. Pagnanasa, maihayag ang ebanghelyo ng may kalinawan. At alam namin na ikaw ang kikilos. Alam namin na ikaw ang Diyos na nagliligtas. O tulungan mo naman. Muli, O Diyos, ingatan mo kami maging sa panahon na paulan-ulan, ilayo mo kami sa karamdaman. Maging sa gitna ng pandemyang ito, naman ang mga sitwasyon, sa iyong soberanong kalooban ay aming kinalagyan. Tulungan mo kami na patuloy na mamuhay na may katapatan sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa iyong biyaya. Lahat ng ito, dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Muli ho, maraming salamat at nakasama namin kayo ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ingat po tayong lagi at patuloy tayong magpagamit sa Diyos, patuloy tayong lumago sa ating pagkakilala sa Panginoon. Magandang gabi po. God bless.